Ganda na yung pwesto ko rito. Magandang umaga sa Pilipinas. Kami ay magpapaaraw muna. Papaaraw. Kuwari yung po mo, brother. Hindi masaya kapag nakatayo ka dyan eh. Pakaramdam ko parang may bodyguard. Dimuntang eh. Upuan. Sikwat ka ng upuan dyan sa paligid. Sarap ng buhay. Napakasarap ng buhay. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Good morning everybody. Good morning everybody. Good morning everybody. Happy weekend dun sa mga nagwo-weekend. At magandang umaga sa inyo lahat. Good morning. Ay, sarap ng buhay. Okay. Kami ay nagpapaaraw muna. Kasi nakakaramdam na ako na kulang na ako sa pagpapaaraw eh. Ipaaraw muna tayo. Good morning, Joseph, Czech Republic. Mga taga saan nga kayo? Pakitype kung taga saan kayo. Gusto ko lang mabasa kung saan mga lugar yung mga nanonood sa akin. Sarap ng buhay. Napakasarap ng buhay. Tras lang muna natin ng berber. Napakaganda. Napakaganda ng umaga. Napakaganda ng umaga. Good morning everybody. Mga taga saan kayo? Rina, good morning. Tanza, Cavite, Merjun. Sairan dyan. Good morning. Pakishare nyo nga muna itong live ko. Pakishare muna itong live ko para maraming maabot. Alam nyo naman na wala naman akong kinikita sa pagla-live. Ito naman ay purely charity lang. At hindi naman ito pagtatawag ng customer sa Project 1M. Ang dahilan kasi alam nyo naman na tapos na ng operating hours namin. Tapos na operating hours. So purely charity na lang ito para makatulong sa mga kaisipan ng mga tao. Malay nyo, may mga bagay na nakita ako, narinig, nabasa na makakatulong sa inyo kung sakasakali. Sa mga tanong ninyo, Rizal Laguna, good morning, Cobra. San Francisco, California. Good day to everybody. Hope all of you guys is well. Wala kang audio. Meron akong audio. Baka mahina lang. Ilakas mo lang yung volume ng audio mo. Meron akong audio. Wait. Good morning. Bicol, Camarines Norte. John Ryan. Good morning. Amadeo, Cavite. Caloocan. Sarap. Medyo mataas na sikat ng araw. At ako ay nagpapaaraw lang ng konti. Santa Cruz, Laguna, Cebu. Olonga po, Alfredo. Mardi pala to. Sige, share nyo muna itong post ko, itong live, para malaming maabot. At yung mga gustong umakyat sa live, ito yung dito sa may banda baba. Ito yung 4 na square dyan. Yun yung option para makapag-request kayo na umakyat sa live. Villamor Air Base, Mirko. Pampanga, Carl. From Tulunan, North Cotabato. Lods, ang bait ng staff mo dun sa store, binigyan po kami ng kape. Okay, sir. Ano yun? Courtesy. Kung sakali man na mag-aantay kayo sa akin. Anong oras pwede magtanong? Ngayon na. Andito yung 4 na square. Nandyan yung option para mag-request ng umakyat sa live.
Kitapawan, good morning. Pangasinan. Congratulations sa 500k Project 1. Salamat po. Pinaghirapan yan. Pinaghirapan sa mahabang panahon. Nakita ninyo kung paano namin pinagtiyagaan para lang makakalahating million kami. Magandang umaga. Betchay, good morning. Yan, meron ng ano. Johnny Bench. Yung live sa YouTube. Paglipas sa mga 2 o 3 magtatanong. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Pakishare nyo muna itong live ko. Pakishare nyo muna yung live. Up. Joseph Cruz, good morning. Jan. Evelyn. Curious ako, ano mga trabaho ninyo? Paki-comment nga muna yung mga trabaho ninyo. Tapos yun na rin yung shoutout nyo. Bukit no? United Kingdom. UK. Finland. Kuwait. Rizal, Laguna. Meron na ako inaakit. Yung mga gustong umakyat para magtanong, andito yung 4 na square. So, iwan na baba. Galing na po sa baba, umangat na po kayo. Nasa taas kami ngayon. Galing daw tayo sa baba, umangat na daw tayo. Andito na kami sa ibabaw ng kalsada. Umaangat na po kami, nasa ibabaw ng kalsada. Jess Plummer, Carl Sterling Technician, Lily from Japan, Human Resource Department, John, Fish Vendor, Archie, US Carl, Admin Staff, Jennifer, Olonga po, Kuwait, Caregiver, okay. Magaling ka ba magbilyar? Hindi ko masabing magaling, pero marunong lang. Therapy, DNR employee, Betchay, Presidente. Security Guard LTO San Pablo. Atienza Bounty. Made in Saudi. Tenas. Human Resource Department. John Bergsal Abatos. Sarap ng buhay. Live from Marikina. Angela. Sarap ng buhay. Okay, yung mga gusto umakit sa live, ito yung 4 na square dito sa may bandang baba. Yan yung option para makapag-request kayo na makakit. Go, na magkahiyaan. 114 lang naman nanonood eh. Alam mo, more than 100 individuals lang to. Sige na, go. Huwag na magkahiyaan. Yung mga gusto umakat sa live, welcome kayo na umakat sa live. Dito yung 4 na squares na ibang ng gilid. Yung ngayon yung option para umakat kayo sa live. Cook dito na lang din. Nagluluto. John Cal. Word processing plant. Karamihan pala ng mga nanonood sa akin ng mga morning person. Bukit nun, okay, kasisipag, alas 6 ng umaga, napaka-ganin yung gumising. Sarap. Guard, okay. Nico Rosal, good morning. Sarap ng pakaramdam ko. Sarap ng pakaramdam ng nakakarawan. Hindi makaakyat, restrict ang account. Bakit hindi makaakyat? Ganun nga natin. Ay, wala nga option para umakyat. Hindi ko alam bakit ganun. Try mong lumabas, balik ka ulit. Paaraw muna tayo para lumakas ang sistema natin. Papaaraw para lumakas ang sistema. Magandang umaga sa inyo lahat, Pilipinas.
Anong gusto nyong i-discuss natin today? Anong gusto nyo i-discuss natin today? UK, Rosalinda, Davao. Sige, okay. Set up na muna tayo. Kung mga gusto makat sa live, nandito yung 4 na box. Hanggang ngayon yung option para makapag-request ko ng makat sa live. Batangas, silent viewer. Saan po ba yung restaurant? Nandito po kami sa Dome sa Viewpoint, sa Angono Rizal. Dome sa Viewpoint, sa Angono Rizal. Okay, panahin na muna natin ito si Curtapio. Kaya ready muna natin yung live sa YouTube kasi medyo mahaba na yung pila. Not for kids. Okay, pagtsagaan nyo na lang muna. Good morning, brother. Taga saan ka? Brother, magandang umaga. Good Nandito ako sa morning. Europa, brother. Europe, okay. Ano tanong mo, brother? Brother, na-curious lang kami kasi parang 3 days lang wala sa live mo. Pa-update naman kung ano nangyari sa buhay mo noong nakaraang 3 araw. Nakaraang 3 araw, ako ay natumba yung cellphone. Set up mo nga muna ito ng ganyan kasi mag-overheat na naman yung cellphone. Go ahead, brother. Okay, so yun, as I was saying, ako ay, netong 3 araw, ako ay, ano ginawa ko sa 3 araw? Nag-ibabadiklak ko rin eh. Kasi hindi ako makatulog ng buong maghapon. Ang nangyayari, tulog ako ngayon ng mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8, alas 9 ng gabi. Tapos pupunta ako rito, tapos bitin ng tulog, hindi ako ngayon makapag-live. Kaya nahihiya naman akong humarap sa inyo ng bobo kasi ang ipinunta nyo nga rito ay katabaan ng utak at mga bagay na natututunan galing sa akin. So, nangyari, sa loob ng 2 araw, wala sa hulog yung body clock ko. Hindi gumagana ng maayos yung utak ko sa loob ng 2 araw. So, nahihiya akong mag-live. Yun ang dahilan kung bakit hindi. Kaya ako naman, totoo lang naman ako sa inyo. Nangyayari din naman sa akin yun, yung mga araw talaga, bobo. So, yung 2 araw na yun, bobo ako, hindi muna ako nag-live. Follow-up question, brother. Tao lang. Brother, okay na. Mamaya, pagka wala ulit nagtanong, ako ulit ang aakyat. Sige. Ako sa iba. Alam mo na yan. Sige, brother. Sige. Thank you very much, Okay. brother. Bye-bye. Okay. Next tayo, Nico Rosal. Ito yung 4 na box. Diyan yung option para mag-request na umakit sa live. Hinarangan ko lang muna rito kasi, uy, may nag-send ng 10 stars. Thank you. Ito. Idol, saan exact location mo para makadalaw? Jemuel Lamarca. Andito po kami sa Dome sa Viewpoint sa Angono Rizal. Dome sa Viewpoint sa Angono Rizal. Sarap. Boss, paano nyo na-develop based sa system nyo? Hindi naman komplikado eh. Kung ano yung mga pangangailangan, lalagay mo sa sistema. Kung ano yung hindi kailangan, tatanggalin mo sa sistema. Ganun kasimple. Ano yan eh, innovation yan, tuloy-tuloy na innovation. Hindi yan parang pagsalang mo, biglang gawa na kagad ng system. Hindi ganun. Ayan. Good morning, brother. Taga saan ka? Good morning, brother. Bati, taga Batangas ako. Isa lang yung tanong ko, brother. Anong mas mahalaga? Responsibilidad o pagmamahal? Medyo nagpuputol-putol ka. Pakiulit, brother. Anong mas mahalaga, brother? Responsibilidad o pagmamahal? Nakadepende sa anong klase ng responsibilidad at anong klase ng pagmamahal, brother. Hindi kasi masasagot ko ng one size fits all na alin lang dun sa dalawa, either A or B. Hindi ganun. Kasi may mga responsibilidad na hindi mo naman talaga kailangan akuin pero inaako mo tapos ipinagpapalit mo na dun yung pagmamahal mo. May mga pagmamahal naman na hindi mo naman kailangan mahalin yung isang sistema o isang tao, pinagpapalit mo dun yung responsibilidad mo. Hindi nga halimbawa, yung pagmamahal mo sa kabit mo, bawa lang. So, pinagpapalit mo na responsibilidad mo sa pamilya mo, sa pagmamahal mo sa kabit. Tapos, dun naman sa kabila, yung responsibilidad na hindi naman sa'yo, katulad halimbawa sa ibang mga tao, ipinagpapalit mo na dun yung nanay mo, yung tatay mo, yung asawa mo, yung anak mo, para gampanan yung responsibilidad na hindi mo naman talaga trabaho. O yung pagmamahal na hindi mo naman talaga trabaho.
Yun ang masasabi ko ron. Hindi yan parang one size fits all, brother. Nakadepende kung gaano kabigat yung responsibilidad o gaano kabigat yung pagmamahal at gaano rin ka-importante yung pagmamahal o responsibilidad. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Para question. Brother, pwede ka ba maging responsable ng mamahal? Ulit. Medyo naputol ka ng konti. Pwede bang maging responsable ang isang tao kahit walang pagmamahal? Oo, pwedeng maging responsable ang isang tao kahit walang pagmamahal. Halimbawa lang, yung konsepto lang na maging responsable ka sa trabaho mo kahit hindi mo gusto yung trabaho mo. Technically, wala ka naman pagmamahal sa isang trabaho na hindi mo gusto. Pero responsable ka. Ano ba ibig sabihin ng pagiging responsable? Yung pagiging responsable, nagagawa mo yung mga kailangan mong gawin. Mga obligasyon mo. Nagagawa mo. So, hindi na importante kung may pagmamahal o wala. Ang bottom line, nagagawa mo responsibilidad mo. May mga tao na pumipili ng trabaho na hindi naman talaga nila gusto. Ang dahilan lang kung bakit nila ginagawa dahil malaki pera. Bigyan kita magandang halimbawa, yung mga OFW, tanong mo sa kanila, yan bang trabaho mo, gusto mo ba? Karamihan sa kanila, sasabihin sa'yo, hindi. Therefore, hindi nila mahal yung trabaho na yun. Pero, merong mga iba sa kanila na responsable sa trabaho hindi naman nila minamahal at iiwan din naman nila paglipas ng tapos ng kontrata. Mo? Oo, brother. Follow-up question, brother. Okay na, brother. Salamat sa magandang payo mo. Thank you. Okay. God Asan bless, ka ba? brother. Asan ka? Dito, brother, sa Eastwood. Lapit lang pala. Okay, lapit lang. Medyo mahina yung signal. Pala. Okay. Ay, ang dami masyado kasi siguro. Okay, brother. Thank you, brother. Bye-bye, brother. Wala pang magtatanong na susunod. Ito yung 4 na box. Andyan yung option para mag-request na umakit sa live. Okay. Good morning, everybody. So, going back to sa pinag-uusapan, tungkol nga ron sa responsibilidad. Alam mo, simple lang naman yung konsepto eh. Yung mga iba parang nagpipilit pang mga parang maging alpa-alpahan, gano'n, nagtutunog parang fraternity na yan, gano'n. Pero sa akin overall, walang tatalo dun sa konsepto ng responsableng tao ka. Lahat ng obligasyon mo, hindi na importante kung mahal mo o hindi, at hindi na rin importante kung mahirap o madali. Basta lahat ng obligasyon mo, nagagampanan mo. Ganon kasimple, hindi naman ganon kakomplikado buhay. Kumukomplikado lang pag di natin ginagawa ang mga parte natin. Yung tatay, pag hindi nagagawa ang parte niya, taghirap ang pamilya. Yung nanay, pag hindi niya nagagawa yung parte niya, yung mga anak naman ang nagsasuffer ng consequence. Overall, simple, hindi ganun kakomplikado ang buhay. Kung lahat tayo, ginagawa lang natin yung parte natin at responsableng mga tao tayo, sigurado malayo ang mararating natin bilang lipunan. Okay, andito yung option para umakyat sa live. For the meantime, babasahin ko muna itong mga ano niya. Facebook po, YT po, wala ba dito? Wala, sa mga nasa YouTube, mas maganda yung audio dito sa YouTube kaysa sa Facebook. Hindi masyadong kagandahan yung audio sa Facebook. Pero sa Facebook kayo makakapag-request na umakyat sa live. Yung mga hindi naman masyadong importante sa inyong makaakyat kayo sa live at wala naman kayong tanong at gusto niyo lang makipakinig, lipat na lang kayo sa YouTube. Kasi sa YouTube mas maganda yung audio eh. Okay. Boss, paano pag ayaw ng daddy ng partner mo? Asan yun? Sa'yo, ano gagawin mo? Ano pag ayaw ng daddy ng partner mo sa'yo? Hindi ko gets yun. Ano pag ayaw ng daddy ng partner mo? Okay. Tatay ng partner mo sa'yo. Hanapin mo kung ano dahilan bakit ayaw sa'yo ng tatay ng partner mo. Kadalasan may dahilan yan, Brad. Ang pinaka-common dyan, lalaki ka ba o babae? Mukhang lalaki ka. Ang pinaka-common dyan, baka walang nakikita yung daddy ng partner mo na narating mo sa buhay para ligawan mo yung anak nila. Unahin mo muna kasi resulta. Huwag muna kayo nanliligaw nung wala pang resulta. Puta, magiging buta ta mga anak nyo yan pag nag-anak kayo nyan. Sabihin ba, hindi naman ikaw lahat. Hindi, wala na ako sinabing lahat eh. Pero ang mayor parte, ganyan talaga. Kasi ikaw nga mismo sa sarili mo, hindi ka pa nakakagawa ng resulta. Kukuha ka pa ng batong ipapalo mo sa ulo mo para manligaw ka pa ng babae kahit wala kang resulta. Diba? Okay. Bata, isa pa. Ito si Rina. Pwede daw ba mag-ask? Okay, sige. Kahit na lang kita, Rina. Kung mga gusto makit sa live, nandito yung option para makit sa live. Andyan yung 4 na box. Pinutin nyo lang yung 4 na box yung may bandang kaliwa. Okay? Shout out from Japan. Okay.
Good morning, brother. Paano ba ang tamang pag-markup at ilang percent po based sa puhunan ng isang product? Salamat po. Magko-costing ka muna bago ka ma-markup. Ibig sabihin, lahat ng mga expenditure mo, kukwentahin mo muna. Bayad sa tao, bayad sa materyales, bayad sa yung kung halimbawa meron kang pwestong nirerentahan, yung ilaw nun, yung tubig nun, average mo. Tapos pag nakuha mo na yun, tsaka ngayon, ilang percent ba ang hinahabol mo? Kasi merong best practice. Merong best practice. Pero generally, ikaw talaga magpe-presyo niya, nakadepende sa kung magkano yung base price, nakadepende sa magkano yung average price ng mga kakumpetensya mo. Pwede kang lumarunod, tumaas ka ng konti, o bumaba ka ng konti. Kasi wala namang magsasabi sa'yo, mali yan. Maliban na lang siguro, pagpapatubo na pautang ang negosyo mo, yun, may exact percentage lang talaga ron, hanggang dun lang. Pero generally, sa buong industriya, wala naman masyadong maraming governing body para magsabi ko ilan ba dapat ang porsyento ng mga bagay-bagay. Kadalasan, ikaw maglalagay ng porsyento niyan. Pag masyadong namahalan ng merkado, alam mo na, hindi masyadong mabibili yung produkto mo. Pag masyado namang mura, alam mo na rin, baka malugi ka. Kasi, masyadong mababa na yung sa'yo eh. Isipin mo, may mga araw na hindi naman masyadong malakas ang benta, pero ganun pa rin yung bayad mo sa tao. So overall, masasabi ko ron, ikaw nang bahala magpresyo, pero unahin mo muna magkano ba lahat ng gastos mo. Tapos tsaka mo ngayon malalaman, divide mo na lang yun, tapos magkano ba gusto mong tubo. Huwag masyadong malaki pag ipapakilala ka pa lang sa merkado. Yung iba nga, palugi lang muna sa umpisa eh. Sarap. May basher. Wala akong nakita. Sige, yung mga gusto umakit sa live, andito yung 4 na square. Doon yung option ngayon para umakit sa live. Nagkakahiyaan pa. Lumipat ako ng pwesto. Ganda ng pwesto ko ngayon. Tingnan niyo itong puno na to. Ganda ng puno kasi nagkasada rin sa middle ng likod. Sige, ayun. Jasmine. Good morning, sister. Taga saan ka? Hello? Good morning, sister. Taga saan ka? Davao City. Naririnig mo ko? Yeah, Quezon City. Okay. Ano tanong mo? Sa Davao City po. Davao. Okay. Kala ko Quezon City. May dumaan na jeep. Okay. Ano tanong mo? Tanong ko lang, sir, kasi Sige lang, go lang. Huwag ka maya. kasi dito kasi kami nakatira sa bahay ng mama ko. Tapos, ang mama ko may sakit, diabetic siya. Okay. Tapos, yung kinukuhanan namin ng gamot doon sa boarding house ng mama ko sa taas. Tapos, ako yung inassign nila lahat kami magkakapatid na mag-asikaso sa gamot, yung kukunin lang sa taas? Kukunin doon yung mga gamot. Ako yung inasahan nila. Tapos ngayon wala nang borders, wala nang nakatira kasi yung bubong kasi tumutulo. Tapos umalis sila lahat. Okay. Tapos yun, ako na lang yung parang halos ako na lang yung gumagastos sa gamot ng mama ko. Yung mama mo ba bedridden? 73 years old na po siya. Okay. Tas wala ka ngayong pondo? Meron
Meron naman sa GCash ko, meron akong tindahan. Tapos doon ko na lang kinukuha yung sa GCash, sa sa sari-sari store ganon. Doon ko kinukuha yung gamot para sa mama ko. Tapos hindi sila tumutulong. Tapos gusto kong Gawin mo na umalis ngayon na ng paraan dito sa yung ano. bahay. Okay. Gusto mo na umalis. Kanino yung bahay? Sa mama ko, Okay. May ipon ka? meron. Okay, good. May asawa ka na? Wala. May anak ka na? Wala pa. Wala akong anak. Ilan taon ka na? Mag-40 na. Okay. Pwede ka Kasi na umalis. hindi kasi ako pwedeng umalis dito kasi Dahil sa mama mo, ipakisuyo mo na muna sa mga kapatid mo. Kasi siguro kumota ka hindi na, naman na ikaw na naglalabas ng pera para sa nanay mo. Understood. Pero ipakisuyo mo na muna sa mga kapatid mo para maipaayos na yung bahay. Para makaalaga ka naman ng sarili mo. ang problema kasi Kailangan hindi nyo ako muna pwedeng, ipaayos yung bahay para merong income dyan sa nanay ninyo. Tulong nyo na lang sa nanay niyo na yung mga kapatid mo, pigain mo ng pera para magtulong-tulong para ipaayos yung bahay, para may rentahan. O kaya, yung nanay mo na lang ang bahalang maningil kasi hindi naman siya bedridden eh. So, technically, meron siyang hanap buhay. Kuha mo? gusto kong umalis dito sa bahay kaya lang hindi pwede kasi Muslim kasi kami. Ang patakaran kasi sa amin pag Maranao dapat hindi alis ng bahay pag hindi ka pa napangasawa. Nako, mabigat nga. Y- Okay. Yun nga eh. May cultural dilemma. May cultural dilemma. May nanliligaw na ba sa'yo? Kinasal ako nung Yun naman pala. Kasal ka na. Di wala ka ng problema. 2012. Pwede ka na Hindi. Lumayas ako kasi ayokong ipakasal. Tapos Pero naikasal ka na, di ba? binalik na lang yung Dory. Binalik yung Dory. Kasi ayoko. Binalik yung Ayoko. Dory. Binalik namin kasi ayokong ikasal. Ayokong mag-asawa. Pero naikasal kayo. Hindi. Parang wala na. Inurong Hindi yung na kasal. kasi binalik namin. Inurong namin. Pero kinasal. Pero parang pinutol namin yung binalik ko yung pera. So, hindi Binalik pala ang namin. problema mo, yung parang walang nagbabantay sa nanay mo. Ang problema mo talaga, gusto mo talagang umalis dyan. Gusto ko nang umalis dito. Okay. Paano ang nanay mo? Kaya naman niya. Hindi niya kaya. Okay. Yung mga kapatid mo, may kanya-kanyang pamilya na? Meron. May Okay. mga anak na sila. Sino ang nagbabawal sa'yo para umalis dyan sa inyo nang hindi ka pa kinakasal? Mga kapatid mo o nanay mo? Alam ko, kultura yun nung buong lugar. Understood na yun. Mga kapatid ko, mga uncle ko. Naku po, ang dami. Tapos, isipin nila pag umalis ako dito, siguro nakipagtanan, gano'n. Well, sumama sa lalaki. Ano daw ang option mo? Siyempre, naitanong mo na yan sa kanila. Ano daw ang option mo? Hindi ko yun naitanong sa kanila. Okay. Yun na ngayon. Yun na ngayon ang next step mo. Ang next step mo, itanong sa kanila. Kasi hindi naman uubra na nandyan ka lang, nakatambay ka lang dyan, kung wala talagang gustong mag-asawa sa iyo, di ba? O kung hindi mo talaga gustong mag-asawa, alin yan sa dalawa, either walang gustong mag-asawa sa iyo o ikaw yung hindi mo gustong mag-asawa, pero ang punto dyan, yung gusto mo nang umalis. Hindi ko Ngayon, tatanong mo ngayon sa kanila, ano po ang option ko kasi gusto ko na pong umalis?
Hindi ako makaalis kasi may kultura tayo, hindi makakaalis hanggat hindi napapangasawa. Pero walang gustong mag-asawa sa akin o ayokong mag-asawa. Ano ngayon ang option ko ngayon? Hindi naman pwedeng habang buhay lang ako nandito, nakatira lang dito, namatay ako. Yun. Yun ngayon ay tatanong mo ngayon sa kanila. Kuha mo? Kasi you have two options. Dalawa lang ang option mo. Ang option mo, umalis ka nang walang abiso sa kanila, itatanggi ka ng buong angkan mo. O, mag-abiso ka sa kanila, magsabi ka sa kanila ng maayos, pag sila na ngayon yung naglapat ng resolution doon sa problema mo, edi wala kang problema. Gets mo? Sa kanila mo ngayon hingin yung direction. Dalawa lang option mo. Either umalis dyan, walang paalam, yayariin ka ng buong angkan mo at itatanggi ka nila, o sa kanila mo na tanungin kung ano gagawin mo sa ganyang senaryo. Kuha mo yan? Kuha ko. Okay. Kasi ako lang kasi ayaw ko lang kasi mag-asawa kasi ayaw ko mag-asawa ng yung ako yung gagastos, yung ganun. Yung ako yung Okay. mas Eh, may pera. supposedly naman sa Islam naman nagbibigay ng dowry, di ba? So kung may pandori yung lalaki, dapat meron din siyang pera pampakasal. Di ba? Yun ang nagme-make Pero sense. ayoko sa lalaki. Gusto ko yung lalaki yung katulad mo, yung ganun. Ayoko nang malamya. Okay, naintindihan kita ron. Okay. Naintindihan kita ron. Understood. Yun nga lang isa sa mga problema talaga sa ano. Alam mo yan din ang isa sa mga nakikita kong problema sa bandang Mindanao eh. Yung mga babae, mahirap mamili ng mapapang-asawa ang babae. Mahirap. Lalaki lang halos ang nakakapili ng mapapang-asawa. Kasi yun ang kultura eh. Yun ang mabigat dun sa kultura eh. Pero wala naman tayong magagawa ron kasi nga kultura nga yan within the location, within the area. Hindi ko alam kung ganyan ang kultura sa Islam na mas madali sa lalaki yung humanap ng mapapang-asawa kaysa sa babae na parang ang babae parang walang choice at pag ipinagpaalam ka sa magulang parang mahihirapan na ngayon yung babae na tumanggi lalo na pag pumayag ang magulang. Hindi ko alam eh. Yun yung dahilan kung bakit nagbabasa ako ngayon ng Quran. Ang dahilan kasi maraming mga kultura dito, lalo na under Islam. Ngayon, recently ko lang natutunan ito eh. Marami palang kultura sa Mindanao na wala sa Quran. Maraming kultura sa Mindanao na wala sa Quran. Hindi ko naman nila lahat, pero marami. Maraming mga bagay na kultura lang na dito lang sa Pilipinas meron na wala sa Middle East, tapos wala din sa Quran. Overall, ang masasabi ko, gusto ko munang basahin muna ang Quran bago ako magsalita ng kahit na para sigurado lang ako sa mga bagay na sinasabi ko at may basihan talaga ako na pag hiningan mo ako ng talata ng Quran, ito, basahin nyo, kayo magbasa nyo. Ganun. Pero overall, okay naman mukhang resolvado naman na yung problema mo kasi tatanong mo na lang sa kanila kung ano ba gagawin mo Kung ano yung sabihin nila sa'yo, stick with that. Maliban na lang kung okay lang sa'yo na itanggi ka ng buong pamilya mo, it's not too bad siguro kung parehas ko na ako kasi wala akong pakialam. Pero syempre, sa kultura na pinanggalingan ninyo, sa kinagis na ninyo, importante ang pamilya. Sa akin, hindi naman masyado. Kung lalo ko, ang pamilya ko, yung mga butatay. Mga umaasa lang sa akin. Ayoko ng ganong klase ng pamilya. Lahat na lang umaasa sa akin, tapos tamad mag-anak buhay. Anyways, follow-up question, sister. Yun lang, sir. Okay. Thank you very much, sister. Galingan mo dyan. Sir, thank you, sir, ha. Idol Sige, kita, bye-bye. sir. Jansky Rojas. Sarap. Sarap ng buhay. Okay, Jansky Rojas. Okay, inakit ko na ulit isa pa. Next na tayo. Para mabilis. Mas maligaya. Mas maraming tanong yung masasagot natin. Malapit-lapit na pala yung katapusan ng Project 1 eh. Siguro mga 3. Mahaba na 4 na buwan. Punta muna ako ng Mindanao magkatapos nun. Parang ate, Erika, saan ka?
Yun din ako, boss. So, nandito ako sa New Zealand ngayon. Lagi ako New nanonood sa'yo, Zealand. boss. Ayos. New Zealand, ang lugar na mas marami pa ang baka kaysa sa tao. Okay, ano tanong mo, brother? Ah, pwede ba ako makasali dun sa GC, boss, na ano, na sumasabay sa Project 1M? Oh, sige, PM lang, brother. PM lang. Mag-PM ka lang. Para Message mo, makahanap tayo ng mga matitinong kaibigan. Oo, sige. Ayos, as much as possible. Sige. Okay. And Ano then, boss, tanong mo, brother? ito yung tanong ko, boss. Mhm. About dun sa ano, boss, kunwari, nakabili na ng bahay ba, tapos nasa iyo na yung titulo. Anong insight mo dun sa isasanla yung titulo sa bangko, tapos ikuha ulit ng bahay? Maganda ba yun? Kung pagkakakitaan mo, pwede. Pero kailangan mong sumahin muna, kailangan mong tansyahin muna kung magkano yung makukuha mo sa bangko at kung kaya ba yun bayaran ng nung upa, nung mismong pwesto. Kung halimbawa naka for rent o naka for lease yung isinanla mo, tapos kukuha ka ng isa pang pwesto o lugar o lupa, tapos kayang bayaran yun nung upa, pwede. Lalo na kung nasa New Zealand ka, kung halimbawa hindi kayang bayaran, tapos kailangan mo pandugtungan, may pera ka naman galing dyan sa trabaho mo eh. So okay lang yun, kaya yun. Nagkakatalo na lang kung gaano katagal at kung kaya mo ba, nagganong katagal babayaran yung mismo lupa. Ngayon, overall, okay yan kung pagkakakitaan. Pero kung ang gagawin mo, isasanla mo tong isa para bumili ng isa pa, ang mangyayari, maiipit ka ngayon sa 2 bill. Kahit kasi nagbabayad ka ng dito, tapos, alam mo, itong nandito sa kabila, hindi mo naman napapakinabangan. So, technically, nagbabayad ka ng 2 lupa. Parang ganun ang dating. Pero kailangan paupahan mo na yun. Kailangan kumikita yung lupa para okay lang na isanla. Gets mo? Kasi ang mangyayari niyan, pag halimbawa, sinanla mo yung isa, tapos yung isa naman, binili mo, gamit yung perang pinagsanlaan, tapos wala ka namang pambayad dun sa sanla, di mangyayari, nagkaroon ka ng bagong lupa. Pero yung lupa mo, nahurot. Ano nangyari? Lumipat ka lang ng bahay. Tanginang yan. Nagigisa sa sariling mantika. Sa sariling mantika. Ganun nga. Kailangan kumikita muna bago mo isanla. Para wala ka ng problema. Kung sakali mang nakasanla, babayaran ngayon ito. Babayaran ngayon nung kinikita ng lugar. Tapos, halimbawa, mabitin. Bitin halimbawa yung kinikita ng lugar kasi may umuupa pero bitin yung bayad ng upa para ibayad dun sa magkano man yung monthly nung pagkakasanla. Dudugtungan mo na lang. Nasa New Zealand dyan naman. Marami naman pera dyan eh. Yung gagana yung ganun. Gagana nga yan. Gusto ko lang Kasi nga pa naman pasalamat sa wala kang pera mo at pinamimigay mo lang sa mga kamag-anak. Okay, mas okay na yung gano'n. Laan mo na lang sa lupa. Oo. Follow-up question. Sa susunod na siguro. And then, gusto ko lang magpasalamat tayo, boss, dahil sumasabay rin ako dun sa Project 1M. And then, yung mga yung mga pamilya sa Pilipinas na mga linta, tinigil na din. Yeah. Job, brother. Good job. Biktima rin ako sa dyan, boss, yung mga utang na loob. Kasi yung tumahin dati, nagmamalisya ako. Tapos, nawawala lang yung pinaghirapan namin doon. Tinubos lang sa lupa. Sinanla ng magulang namin, bali 200,000. Lupa pa lang yun, hindi pa yung mga gilid-gilid doon, iba pa yun. Tapos ikaw ngayon ang tumubos. Kami yung tumubos. 2 kami ng kapatid ko. Kasi sinabihan ko din siya, yung pera natin, hindi natin itubos dyan. Tapos, bibili na natin ang sarili nating lupa. Lupa na natin. Nasayangan, boss. Kasi, sinanla yung lupa, tinubos nyo, sinanla uli. parang natumbok mo talaga, boss. Ngayon, sanla na naman. Tapos, sinabihan ko. Scam talaga yan eh. Scam yan, Brad. Maniwala ka. Ini-scam kayo ng mga kamag-anak nyo pagka ganyan ang ginagawa. Putang lalaan ng Brad. Sinanla yung lupa. Tinubos nila. Sinanla uli. Tapos pinakikinabangan lang yung pera. Mga aulo lang po. Solid, no?
Ang mga ulol. Dahil lang gusto Ulol magkaroon ka. ng maraming pera. Lagi ka lang inaano sa ano doon, walang utang na loob. Tapos, yung sa ano, yung sila doon nagpapalaki. Tapos, nagsisimba din kasi dahil na ano ka, parang nadadali kami noon sa ano, yung mga ganyan dahil sa mga. Tapos ngayon, simula nung lagi akong nakinig sa'yo, may pangontra na ako sa kanila kahit labanan-labanan na kami ng ano, mga bersikulo. Nakita mo yung talata na yun, no? Yung 12-14 Oo. ng ano, ikalawang Korinto. Trabaho ng Tas, mga magulang na maghanda para sa yun. mga anak. Hindi trabaho ng mga anak maghanda para sa mga magulang. Meron pa nga yan eh, sa kawikaan, mas mabigat-bigat yun. Ang mabuting tao ay naghahanda para sa anak ng Yan. kanyang anak. Eh technically, kung Nga. mabuting tao ka sa paningin ni Solomon, eh dapat may handa ka para sa ano mo, para sa apo mo. Dapat may pamana ka. Inaano Yung ko mga din tao yun. ngayon, ang tindi eh. Mga tao ngayon, sobrang tindi. Inuubos nila lahat ng meron sila para sa anak. Pagdating sa dulo, sisingilin nila lahat ng ginastos nila. Tapos sasabihin, wala ka utang na loob pag hindi ka nagbayad. Ha, Ang dami yan sa ganyan sa Mindanao, boss. Kaya nga, dami. nung lumabas ako sa Mindanao, parang ang daming iba-iba yung tao na nakasama, tapos iba-iba yung mindset. Tapos doon ko na mali pala talaga yung ano, kung ano pa kaya kung hindi ko lumabas doon na ako, hanggang ngayon, ganun pa din yung mindset ko. Yung Oo, parang ano pa actually, rin. hinahanap ko nga sa ano yan eh. Hinahanap ko sa Quran yan eh. Sigurado merong ganyan. Imposibleng wala. Merong ganyan sa Quran. Imposibleng wala. Yung ano, yung konsepto na unahin mo muna sarili mo bago ka tumulong sa ibang tao. Pero wag mong kalimutan yung ibang tao pag alagwado ka na. Meron akong ano Oo. eh, merong nagsabi sa akin ng ganyan talata sa ano eh, sa Quran eh. Hindi lang sa akin ma-quote out eksakto, pero meron daw 'yan. Merong nagsabi sa akin merong ganyan sa Quran. Hahanapin ko 'yun, papakita ko sa inyo meron 'yan sa Quran. Meron 'yan, imposibleng wala. Uunahin mo muna ang sarili mo kasi hindi nagme-make sense na lahat na lang ng meron ka, pinabumudbud mo, mula pinanganak ka hanggang mamatay ka, papamudbud mo sa mga kamag-anak mo. Yeah. Eh, supposed to be ang tama, pagbasihan mo na lang konsensya mo eh. Ikaw ba, kakainin mo yung pinaghirapan ng anak mo tapos tatamad-tamad ka? Di ba tanga nakakadiri kaya yun? Kaya isipin mo na lang, Kakadiri pagbasihan mo talaga. na lang yung konsepto mo, pagbasihan mo na lang yung konsensya mo eh. Kahit huwag ka na magbase sa mga libro, pagbasihan mo lang yung konsensya mo, tatamad-tamad ka bilang magulang, tapos kinakain mo yung pinaghirapan ng anak mo, under the cloak, dun sa pagtatago na ang tawag mo ron utang na loob. Pero totoo, Ginagawa pag natin. sustento na sa katamaran yung gusto nila eh. Ang tawag nila dun, tulong. Hindi tulong yun, sustento na ang tawag dun. Ang tulong, yung nabiting ka ngayon, naglalakad ka, napatig ka, nabali binti mo, tapos may ipon ka, kinapos yung ipon mo, o tulungan mo naman ako para makalabas ako sa ospital. Dinugtungan ngayon yung pondo mo. O di magtrabaho ka na ulit, tapos bayaran mo ngayon yung inutang mo ron. Pero puta, buwan-buwan na lang, tulong, 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 buwan-buwan, tulong, buwan-buwan, tulong, buwan-buwan, tulong. Hindi na tulong yan, sustento na yan. Magkaiba ang tulong at saka sustento. Yung iba, tawag nila ron tulong eh. Hindi tulong yun, sustento na yun. Sustento para sa ano? Para sa katamaran kung hindi sila nagtatrabaho. Tapos kung nagtatrabaho naman sila, inuubos sila yung pera nila sa kapritsyo para sa katangahan. Sustento para sa katangahan. Ingatan nyo sa relasyon mga ganun. Napakaraming ganyan sa Biblia. Sa Biblia, sa lipunan. Ang daming ganyan sa lipunan. Ingatan nyo sarili nyo sa gano'n, lalo sa mga OFW. Lalo na, ang pinaka-hierarchy niyan, yung kapag ka nasa probinsya ka, nagkatrabaho ka, tangina, yayariin ka na. Mas malala yung pag nasa probinsya ka, nagkatrabaho ka, sa Metro Manila, puta, yayariin ka lalo. Mas malala pa, yung nasa probinsya ka, nagkatrabaho ka, sa ibang bansa, putang ina, isang buong ang ka nakaasa na sa'yo. Sa Sanla pa yung Putang ina pangalan mo, yun. boss. Para makautang. Saklap talaga nun. Uutang sila, Kagabi. sa'yo pababayaran. Sasabihin sa'yo ngayon, sinisingil sila. Tangina na sila lang yung nakinabang. Sa akin, kung sino nakinabang, siya dapat yung magbayad. Ganun kasimple. Hindi yan, puta, sasanla niyo yung lupa. Diba? Tapos uutang kayo, tapos sasabihin nyo, sinisingil kayo. Dapat bayaran ng kung sino mang ibang tao yung inutang ninyo. Utang inang katamtaduhan yan. Kayo yung nakinabang eh. Diba? Follow-up question, brother. Yun lang, boss. So, Okay, maraming thank you salamat very talaga. much. Sige. Galing naman sa buhay, brother. Ipon ka madami. Yeah, yes, boss. Okay, thank you. Basta, Marlon. Marlon niya, M-A-R. Tapos, L-A-W-N. Marlon. Suabe.
Maganda umaga sa inyo, Pilipinas. Waiting tayo kay Marlon. Waiting. Idol, maraming salamat po. Malaking tulong po sa akin na umorder ka po sa akin. Dahil bago pa lang po ako sa negosyo. Ikaw yung orderan ka ng karne kanina. Okay, good morning din sa'yo. Good morning, brother. Kailangan pa ba natin ng karne? Para sa bukas, linggo? So, bibili ang bago? Okay. Pa-order ulit ako. 25 kilo ulit, brother. Pa-order ulit. Tapos, sendan mo rin ako ng listahan mo ng mga presyo ng iba't ibang parte. Sendan mo akong listahan. Yan, sakto. Good morning, sir. Okay. Magkakaroon ba ng World War III kasi nagsisimula na ang gera sa Israel at Iran? It's not a matter of if, it's a matter of when. Kung kailan yan. Kaya sa akin diretso, sa problemahin ko pa yan, papawin ko na lang yung buhay ko. Tapos, pinaproblema mo yung bagay na wala ka nang magagawa eh. World War III, anong gagawa mo dyan? Diba? Sa akin, deadman na lang. Updated lang ako. Pero hindi yan para matakot ako, na kinakabahan, na para kang doomsday prepper. Hindi, okay lang. Good morning, brother. Taga saan ka? Brother, good morning. Taga saan ka? Hello po, brother. Taga Palawan po. Palawan, okay. Bossing, frozen ba gamit mong baka? Hindi, kakabili ko lang. Bale, bagong katay po yung binibili ko. Okay, Palawan. Ganda, ayos. Ganda dyan sa lugar na yan. Ano tanong mo, brother? Brother, gusto ko lang po magpasalamat sa iyo kung naalala niyo po yung nakaraang taon. Ako po yung kung nagkaroon na po ng sariling barbershop. Ano nangyari? Ako po yung nakaraang taon yung lagi pong nanonood sa iyo. Nagkaroon na po ng sariling barbershop dahil sa pakikinig sa inyo. Oo! Ayos. May sarili ka ng barbershop. Putang ina saya. Nakakatuwa naman to. Ang gandang balita naman yan. Ang saya ko. Ang ligaya. Okay. Kumusta yung barbershop mo? Nakakabayad ka na ng bills? Opo. Dati isa lang yung upuan ko, ngayon dalawa na. Tanginan saya. Ano ba tanginan saya? Masaya ako sa balita mo sa akin, brother, ha? Nakadugtong na isa pang upuan. Ilan ang kasyang upuan dyan? Dalawa lang po. Hanggang dalawa lang. Okay. Nakakatuwa naman. Okay. Ayos, maligaya. Salamat po sa inyo. Iipon ka pa. Sa ngayon, wala po. Yun nga yung tatanong ko ngayon. Kasi, nung kailan, nagkaroon ako ng kita, dumami yung gastusin ko. Normal yun. Malulula ka talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, damihan nyo muna yung puhunan nyo bago kayo tumalon sa pagnegosyo. Normal yun. Okay lang yan. Kasi, ang in fairness naman sa barbershop, lalo na, ito suggestion ko sa'yo, brother. Samahan mo ng masahe. Pagkatapos na gupitan, wala namang mawawala sa'yo na kahit 5 minutes lang masahihin mo yung ulo ng customer mo tapos masahihin mo yung likod ng customer mo. Brad, tangin na maniwala ka sa akin, babalik-balikan ka ng mga customer kapag ka ganun. Kasi yung iba, wala gugupit lang tapos wala na, dead man na, tapos bayad na agad, yun. Walang tatalo sa customer service mo maayos. Tingnan mo kahit mga 5 minuto lang na masahe, hindi masyado makakabawas sa'yo yun. 5 minuto lang yun eh. Kat-kat mo lang yung ulo na ganyan, tapos yung likod, masahihin mo na gano'n, pindot-pindutin mo. Tapos kapa-kapa lang na gano'n, di ba? Bronchial clapping. Maligaya na yung customer doon, tapos babalik na kagad sa'yo yun. Lalo pag kami na sa amin dito banda, dito pa gano'n, dito may bandang kilay, tapos gagano'n rito,
Sarap nun. Ay, imagine ko tuloy. Wala nga ba ang barbershop na may ganun? Lahat ng pinupuntahan natin, wala eh. Ang sarap kaya nun. Oo, Rezo. Babalik-balikan ka talaga ng customer. Hindi sila titigil ng kababalik sa'yo kapag may ganun ka. Tapos yung iba wala, tapos ikaw lang may ganun. Puta, meron nga kaming barbershop na pinupuntahan dati. Mura lang ang gupit nun eh. 60 pesos lang yun. Tapos, dahil, malaki kasi ako magbigay ng tip eh, kapag nagpapagupit ako eh. Kaya mamasahin yung ulo mo na ganun. Tapos, hindi, pala muna, igugupit. Diba? Pagkagupit na ganyan, meron silang parang paliguan ng buhok lang na tapos gagawin yung buhok mo ron, tapos kakakukawin na tapos alagay shampoo, gano'n, mura lang, ayun. Konti shampoo lang yun eh, tapos kakatkatin na ganyan, tapos may fish na tubig, tapos tutuyuin, tapos babalik ka nga sa upuan, meron nakalagay na tuwalya sa ulo mo, tapos tagali yung tuwalya, tapos mamasahin dito mo. Takira, sarap. Takira. Alam mo yung hindi ko gustong linggo-linggo na lang nandun ako kasi normal sa akin parang isang beses kada 3 linggo, isang buwan bago ako magpagupit. Ngayon nga kailangan na naman eh. Oh. Pero nangyayari tuloy buta linggo-linggo nagpapagupit ako sa inyo para lang ma-experience ko sarap. Kung kaya mong gawin yun sa'yo, kahit yung masahe lang, kung alam ba, wala talagang option para dun sa yung hugas-hugas ng buhok. Kahit yung masahe lang, sapat na yun para ang customer mo magpabalik-balik. Kapag nabiting ka sa pondo, umutang ka na lang. Okay lang yan. Kasi, yung barbershop naman, in fairness naman kasi sa barbershop, alam mo yung dayuhin talaga ng tao yan eh. Lahat ng tao kailangan magpagupit. Lahat ng lalaki nagpapagupit. Maliban na siguro, kalbo ka, ganun. Pero kahit panot, nagpapagupit pa rin. So, alam mo, importante ka talaga sa lipunan. Yung negosyo nila, sobrang importante sa lipunan. Hanggang mamatay ang sangkatauhan, may barbershop pa rin. Gets mo yan? Kuha mo yan, brother? Opo. So, gagawin mo, kapit ka lang muna. Kapit ka lang. Kung kailangan mong mangutang ka. So be it. Tapos, gandahan mo yung service mo, samahan mo ng konting masahe kahit 2 o 5 minuto lang. Sapat na yun, parang ang customer pabalik-balik sa'yo kasi madaming mga barbershop, parang, alam mo yun, walang ganun eh. Hindi naman kasi kasama yun, pero pag meron kang ganun, butang na pabalik-balik talaga ang customer. Kasi ako dito, sa Angono, wala akong mapagpagupitan na merong minamasahe pa yung ulo ko eh. Buta, halos lahat dito, inikot ko na, wala talaga eh. Wala eh. Nakatikim ako ng isang beses na gano'n. Puta, yun na tuloy. Nag-standard ko na dapat pag magpapagupit, pinipindot-pindot din sa ulo ko, tsaka pinipindot-pindot din yung likod ko. Nagbibigay naman akong tip eh. Diba? Pero nag-enjoy ako sa gano'n. Isama mo yun sa gano'n, brother. Isama mo yun sa sistema mo. Ina mo, puta, malayo mararating ng barbershop mo. Kuha mo yan? Opo. Okay. Follow-up question, brother. Yun lang ho. Gusto ko lang po pasalamat talaga sa inyo. Dahil sa inyo po. Hindi ko tumata sa yung barbershop. Masaya naman ako. Nakatulong ako sa'yo, brother. Tonto ako ng kwento mo. Okay. Okay ka na? Opo, okay na po ako. Maraming salamat po talaga. Okay. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye po. Masaya naman din. Nakakatawa naman din. Legit po ba yung nag-aalok ng dagdag income dito sa Facebook? Madalas sa pagkakataon, hindi. Ako, sabihin ko lang sa inyo, diretso. Pag may nag-aalok sa inyo, dagdag income, pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa pera, wag. Ganun na lang. Pag di mo alam kung ano ginagawa mo sa pera, wag. Mas maigi pa yung gumawa ka ng sarili mo sistema. Brother, good morning. Taga saan ka? Morning, brother. Taga Bicol. Bicol. Okay. Ano tanong mo? Ano lang, brother? Curious lang ako dun sa Project 1M mo. Ano bang konsepto nun? Sa maikling paliwanag lang. Ang konsepto nun, yung Project 1M, yan yung konsepto na mag-aayos tayo ng buhay ng kapwa-tao natin. Sinimulan ko yan mula sa piso, sa tondo noon, tapos 50,000 na nagbebenta ako ng sinigang dito sa tabi ng kalsada. And technically, ang konsepto niya, papakita ko kung paano gumawa ng 1,000,000 piso. Yun ang konsepto ng Project 1M. Tapos sasabayan nyo lang yan. Ang pagsabay, may 3 pillars ng Project 1M.
tatalinuhan mo ng gusto. So kahit na anong industriya, lapat yan. Tatalinuhan mo ng gusto, tapos tatrabahuhin mo ng gusto, tapos pag-iipunan mo ng gusto hanggang makarating ka na 1,000,000 piso. And you will understand that when you get to be a millionaire, pag milyonaryo ka na, conversations starts to feel better and they also starts to get interesting. Interesante na yung mga kwentuhan kapag milyonaryo ka na. Hindi na masyadong marami dyan, parang kwentuhan sa buhay ng may buhay, kapitbahay, kalunyaan. Konti na lang yan, very minimal na lang, entertainment purpose na lang yan. Pero ang general majority ng mga taong nagiging milyonaryo, lumalawak ang isip. So yun ang ang target nun, tumalino ang mga tao, unti-unti maaayos yung buhay ng mga kapwa-tao natin. Hindi na importanteng kumonekta pa kayo sa akin, hindi na. Basta papamigay ko lang sa inyo lahat ng mga bagay na natutunan ko, libre lang yan. Enjoy nyo ng gusto. Gusto nyo, pwede nyo pa i-re-upload eh. Walang copyright lahat ng mga videos ko. Ulitin ko, lahat ng mga videos ko, lahat ng mga videos ko, walang copyright. So wag kayong mag-alala na para bang makaka-copyright kayo dyan, gano'n, bla bla. Walang copyright lahat ng mga videos ko. Pwede nyo i-download, re-upload nyo. Paala na kayo kung anong gusto nyo gawin sa mga videos na yan. Basta nilabas ko sa internet, paala na kayo kung anong gusto nyo gawin dyan. Follow-up question ba? Sa ano ba yung Project 1M concept? Applicable ba yun sa ano? Kasi may napanood ako isang post sa Facebook ni Jack Ma. Sabi niya, hindi ko alam kung false news ba yun o fake news lang. When you are age 35, hindi ka na magiging successful, parang ganon. When you are, ano? At 35 years old. Hindi totoo yun. Fake news yata yan, brother. Fake news yan. Kasi 35 years old puta. Gary Vaynerchuk, 32 years old, nagsimula ng sarili niya. Hiwalay dun sa negosyo ng tatay niya. Si Colonel Sanders, senior citizen na siya halos nung nagsimula siya ng KFC. Hindi totoo yan, brother. Oo. Okay. Pinakamagandang halimbawa si Colonel Sanders, si KFC. Ang daming tao, hindi nila alam kung ano yung ginagawa nila, kalahati na sila ng buhay nila. Yung iba nga namamatay na lang, hindi pa nila alam kung ano ginagawa nila sa buhay nila eh. Tapos may pagkakataon, mapi-figure out mo yung later part of your life na. Yung iba sinuswerte, sa umpisa pa lang alam na kagad nila. Tapos you get to live a very boring life. Kasi alam mo, pinakamasarap sa buhay, brother, yung konsepto ng yung konsepto ng trying to figure out what you're fucking doing here in this world. Isipin mo yung konsepto na, ay nako, gusto mo ng diretso halos lahat tayo naliligaw. Halos lahat tayo naliligaw. Paano halos lahat naliligaw? Actually, lahat tayo naliligaw eh. Diretso lang, lahat tayo halos naliligaw. Paano nangyari? Ate na mo, hindi na importante kung anong edad mo. Andito ka sa mundo. Ano ginagawa mo rito? Nagpaparami ng pera? Bakit? Doon lang sa tanong eh. Bakit ka ba nagpaparami ng pera? Bakit? Ate na mo, ngayon, ang mga mangyayari ngayon, ay yung utak mo ngayon, you're now going to try to figure out why am I doing the things that I am doing right now? Bakit ba ako nagpaparami ng pera? Dahil may anak? Okay. Effective ba na ipasa mo yung pera sa anak mo habang buhay ka pa? May mga studies na nagsasabi, mauubos lang yan. May mga studies na naman na nagsasabi, okay yan. Bakit ka nagpaparami ng pera? Para sa sarili mo? Hindi mo naman madadala sa hukay yan. Para sa anak mo? Baka masira naman ang disiplina o baka hindi matuto ng disiplina dahil ina-expect niya may perang darating sa kanya. Para sa kapwa-tao, charity? Ay, pag ang tao, binigyan mo ng pera, bukas ubos na naman ang pera niyan. Binigyan mo ng pagkain, bukas gutom na naman yan. Well, doon lang sa tanong na bakit mo gustong magkaroon ng maraming pera, puta, nalilito na mga tao kung bakit ba talaga nila gusto magkaroon ng maraming pera. Doon pa lang sa parte na yun, naliligaw na tayo eh. Diba? Ito pa, pag meron ka ng maraming pera, ano ngayon ang gagawin mo sa maraming pera? Diretsahan, ako bumili kasi ako eh. Ng kung ano-ano, bumili ako ng kung ano-ano. Tapos tsaka mo lang marirealize na tangina, ang dami mong pinagbibili, nasisira na lang kasi di mo na nabibisita. Hindi mo na rin na-maintain dahil sa sobrang dami ng mga bagay na pinagbibili mong mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Ano ngayon ang gagawin mo sa pera? Itutulong sa tao? Pag ibinigay mo sa tao yung pera, sigurado, surefire yan. Ubus agad yung pera na yan. Sa mas madalas na pagkakataon, lalo pag walang financial management yung pagbibigyan mo. Nakatulong ka ba? O baka kinonsinti mo lang sila sa hindi nila pag-alam ng disiplina, dinagdagan mo pa sila ng pondo para lalo nilang hindi malaman ng disiplina. Mas malala pa.
Mas palalaan mga yun ang magiging epekto. Kasi nakita ko sa Tondo yun. Nanggaling ako sa Tondo. Siguro nakita niyo naman yun. Nagbabalat ako ng basura doon, di ba? Ngayon, ano nangyari? Ang nangyari, pagka linggo, Sabado, linggo, pag weekend in general, naglilibot kami, nagtitinda kami ng agahan. So, sa pagtitinda namin ng agahan doon, kasi yun nga yun parang pakita mo ngayon, para gumawa ng pera, papakita mo ngayon, nagtitinda ka ngayon. O ngayon, pinakita ko ngayon, titinda ako ng agahan. May mga pagkakataon doon, hindi ko na lang isinama yun, hindi ko na lang kinunan yun. Pero may mga pagkakataon, dinudumog kami sobrang daming tao. Tapos, may pagkain, may pagkain, may pagkain. Okay. Ano yan? Sabi naman, agahan po, 52, ay, may bayad. Ay, opo, binibenta po namin to. Ay, akala namin, feeding. Ano ngayon na nangyari? At yung Sabado at Linggo, nag-aantay na lang sila ng libreng pagkain na pinamimigay. Ano nangyari? Naging dependiente na lang sila ron. Nagkukumpulan sila pag binagbimigay ng libreng pagkain. Akala ngayon ng mga tao, kinakabuti nila yung pagpapakain sa mga mahihirap. Merong mga pagpapakain sa mahirap na okay. Katulad ng mga nakatira sa tabing kalsada. Pero pag ang tao, may trabaho naman, bibigyan mo ng pagkain, o may trabaho naman, bibigyan mo ng pera, para saan ngayon yan? Diba? Na hindi naman nila kailangan ng extra pera dahil wala namang may sakit sa pamilya. Gets nyo yung ganong konsepto overall Pilipinas. Maintindihan nyo yung konsepto na teach people how to fish. Do not just give them fish. Yan ang hindi masyadong maintindihan ng mga tao eh. Yung konsepto, naturuan mo ang tao paano mangisda, huwag kang basta na lang namimigay ng isda. Kasi minsan nakakalason pa sa tao yan eh. Yung pamimigay mo ng pera, nakakalason minsan sa tao yan. Hindi ko nila lahat dahil may mga pulubi sa kalsada, talagang wala talagang hanap buhay. Pero yung mga tao, may hanap buhay naman, dudugtungan mo ng pera. Ano ngayon ang tela? Ba't dinudugtungan mo ng pera yung tao may hanap buhay naman? Ano nangyari yan? Papasok kayo sa cycle of dependency yan. Pagpasok sa cycle of dependency, yari ka na. Kulit na ng kulit sa'yo pagdating sa pera. Ang masama niyan, lahat na lang ng tao inaasahan niyang mamimigay ng pera pag pumupunta sa lugar nila. Diba? Diretsahan lang tayo. Siyempre, sama na naman loob sa akin ng mga tumatanggap ng libre. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, Pilipinas, huwag kayong kain ng libreng pagkain. Huwag kayong kain ng libreng pinamimigay. Bakit? Tatamad ka, masisira ang disiplina mo pag kain ka ng kain ng libre. Huwag kang kain ng libre. Magtrabaho ka. Yung pinaghanap buhayan mo, yun ngayon yung kainin mo. See? Nawala siya. Anyways. Baka nalobat lang. Sayang ko na guest. Agad dito. Good morning, brother. Good morning. Ako na ba, Tret? Ay, gana. Ako na. Bago yung view mo, ah. Oo. Tabi ako nakasado. Natutulog ko sa punong pwesto. Kaya naman baka okay. Ano tarong maganda? Medyo madami-dami to, brother, ah. Wala. Sige, brother. Una kong tanong, paano mo ginagamit ang pagiging isang influencer at ano-ano mga kriteria bilang isang influencer? Wala, diretso, sa panahon niya, wala na kriteria pagiging influencer. Dati kailangan maganda influencer mo. Ngayon, may mga influencer, tumutuwad na lang sa social media, may mga followers na. Oo. Ako, diretso, kung gamit yung influencer ko para makatulong sa kapwa tao maging maayos yung buhay nila. Yun ang ginagawa. Hindi ko nga tinanong. Diretso, yung mga views. Wala akong pakialam kung kumita o hindi yung mga views ko. Nagkakatalo na lang ba kung tama o mali? Ako ng kapwa-kapwa. Yun ang sagot ko. Paano mo naman gamitin, brother, yung mga natutunan mo sa buhay? Paano mo i-apply sa sarili? In every situation, in every dilemma, never let a good dilemma go. So yung mga dilemma, napapakinabangan ko ron, lahat ng mga bagay na natutunan ko sa buhay, hindi lang yung mga bagay na nag-i-echo, brother. Gumalang. Hindi ko alam bakit nag-i-echo. Ang galing mo, meron ka bang monitor dyan? Wala. Yan. Hello. Yan. Ando pa, may echo pa rin, malakas. Malakas ba? Yan. Hello. Ano pa din eh? Naku, nakalabas na nga ako eh. Okay. Kaya ako lang, sige. Dito na ba? Na-distract ako dun sa ano eh. Ano ulit yung tanong mo? Paano mo ginagamit yung mga natutunan mo sa buhay?
yung mga natutunan ko sa buhay, laging merong mga pagkakataon na mapapakinabangan ka. Ang pinakamalaking pakinabang dahil sa ngayon, ang pinakamalaking pakinabang sa akin ng mga bagay na natutunan ko sa buhay, yung sa pagsagot ko sa mga problema ng mga tao. Doon ako bumubunot. Kung ano natutunan ko sa buhay, ngayon ako bumubunot. Kung ano man yung mga tanong mo sa akin, meron lapat ako. Yun. Follow-up question. Paano ka natututo, brother, kahit matagumpay ka na? Alam ko meron ka na, brother. Paano? Paano ka pa rin natututo kahit nandun ka na sa point na matagumpay ka na? Learning never stops. Learning never stops. Paano nananatili natututo? Kasi nananatili pa rin ako, nakatulad ng dati. Always think that you're green. Because the sooner that you think that you're already right, then the next process is corrupt. Lagi mong iisipin na bubot ka pa, hilaw ka pa. Kasi the sooner na isipin mo na hilog ka na, ang kasunod mong kahulukan. Okay. Hello? Next. Go. Next. Brother, ano yung mga gusto mong ipamana na mga natutunan mo dito bago ka mamatay? Pinakamalaking bagay na maipapamana ko na natutunan ko sa buhay bago ako mamatay, yung konseptong mamamatay. Pinakamalaki yun. Okay. Hindi ko alam kung meron sa kabila. Hindi ko alam kung may Diyos ba o wala. Pero magbaka sakali ka, maging mabuting tao ka, maging maayos ka, maging mabuting ina ka, maging mabuting ama ka, maging mabuting anak ka, maging mabuting empleyado ka, maging mabuting employer ka, kaduluduluhan maging mabuting tao ka. Kasi hindi natin sigurado kung ano meron sa kabila. Yung pagiging mabuting tao, it is outstandingly practical. Kasi dito pa lang sa buhay na to, pinakikinabangan mo na yan, pag mabuting tao ka, mahal ka ng mga tao. Pagdating mo sa kabila, hindi ko sigurado kung ano meron doon. Pero baka kasi merong Diyos doon sa kabila at mahal niya mga mabubuting tao. Yun. Okay. Okay, gets. Next question ko, brother, may papel ba ang Diyos o pananampalataya nung nakamit mo yung tagumpay mo? I will say yes. Kasi lagi kong iniisip yung kabilang buhay. Siguro maiko-connecta mo yun na may papel talaga ang Diyos doon. Kasi ang nasa isip ko ngayon, dahil matanda na ako, laging may nakatingin sa akin. Yun yung pakiramdam ko. Yung konsepto na laging may nakatingin sa'yo, brother, hindi ka masyadong gagawa ng kataranta doon pag nasa isip kong may nakatingin sa'yo, brother. Tama. Oo, diba? Wala, bro. Brother, paano mo nababalance yung hanap buhay mo at its spiritual life mo? Retired na ako, brother. So, alam mo yun, mababalansin mo yun kapag nagawa mo na yung mga kailangan mong gawin para tuloy-tuloy lang na pumapasok sa'yo yung pera. Hindi ko naman sinasabing malaki yung pera po. Hindi ganun eh. Pero barat kasi ako sa sarili ko. Yung konsepto na ako sa sarili ko, alam ko na mabubuhay ako at a very, very, very minimal amount. Basta nakukuha ko lang yun, yung minimal amount na yun, okay na ako. Na, hindi naman ako hypocrite ko, mas okay kung madadagdagan, syempre. Pero kung if this is what life has to offer, then okay na ako sa ganun. Maligaya ako sa lahat ng meron ako. Maligaya din ako sa lahat ng wala ako. Tapos ngayon, ang nasa isip ko na yung kabilang buhay. Kasi alam ko, malapit na eh. Mamamatay na ako eh. Alam mo yun, ramdam mo sa sarili mo yun, mamamatay ka na. Alam mo yun, ramdam mo yun. Ngayon, it may take me 2 days, 3 days, or it may take me 20, 30 years, pero lampas kalahati na ako ng buhay ko, brods. Hindi naman normal na umaabot pa ang tao sa panahon ngayon ng senior citizen eh. Konti na lang ang umaabot ng senior citizen sa panahon ngayon. Mas marami yung namamatay na hindi na nakakarating ng senior. And that being said, alam mo na, hindi na ako aabot ng senior. Yun ang malamang. Hindi mo masabi. We'll never know. Pero mas okay na sa akin na isipin, nagbaka ako. Isipin mo, ngayong araw, yung huling araw ng buhay ko, ganito ko ba gustong gugulin yung araw ko? Ganun, yun ang laging mindset ko eh. Kung ngayong araw, mamamatay na ako, ito ba exactly yung gusto kong ginagawa sa araw na to? Gets mo yun? Okay, gets. Brother, ito, paano nyo ginagamit ng tagumpay ninyo para makatulong sa ibang tao, bahagi ng pananampalataya ninyo? Hindi ko alam kung ano yung tinutukoy mo na tagumpay eh. Pero kung taba ng utak ang tinutukoy mo na tagumpay, ito mismo.
yung mga tanong ng mga tao, sinasagot ko, tapos nakakatulong sa kanila. Nakita mo yun, may proof of concept ako, yung barbershop na sa Palawan. Ayun, siya mismo nagsasabi. Diba? Nagkaroon na siya sarili niyang barbershop. Naalala ko dati nung nagtanong sa akin yung barbero lang siya sa isang barbershop. Ngayon, sa kanya na mismo yung barbershop. Ayun, napapakinabangan dun. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng success kasi iba-iba yan kada tao eh. Sige, go, tuloy. Paano naman ang pananaw niyo sa yaman, brother? Biyaya ba to o pagsubok? It can be both. It can be both. Biyaya at pagsubok. Kasi, yung pera, pwede mong gamitin sa katinuan. Pero maraming kaalakbay na putang inang pera. Direct sa alam, bro, sa mga anak-anakin ng pera, alam ninyo, maraming kalakbay na putang inang pera. Hindi parang marami pagsubok kang talaga. magagawa sa putang inang pera. Money is power ba, brother? Oo. Okay, go. Next. Brother, ilang taong ka na natapos mong Biblia? Naku po, bata pa ako, brother. Di ko na maalala eh. Pero teenager ako noon, sigurado ako. Siguro I will say good. Basta somewhere dun sa pagitan ng 13, 14, 15, 16. Dun sa pagitan na yun. Hindi ko na maalala eksakto eh. Kasi, kumbaga parang, alam mo yun, pachi-pachi kasi pag nagbabasa ako ng Biblia. Yung pinakaunang beses na binasa ko Biblia, hindi ko siya binasa ng buo na isang straight mula Genesis hanggang Apocalypse. Hindi siya ganun eh. Pachi-pachi. Ibig sabihin, minsan nandito ako, minsan nasa kabila ako, minsan nandito ako, minsan nasa kabila ako. Hanggang matapos ko na lahat. Ganun. Pero di ba sabi mo kasi, brother, nakagawa ka, kasi sinusubaybayan kita, nakagawa ka ng mga hindi magandang bagay. So, hindi ibig sabihin na kahit nabasa mo na yung Biblia, basihan na yun para maging mabuti ka. Oo, hindi automatic. Ate naman, pinakamagandang halimbawa nga sa Solomon eh. 1,000 asawa niya. Walang malay yung iba, akala mo na tama ginawa ni Solomon. Yun na akala, yun. Kasi bakit? Kasi propeta ng Diyos yan eh. Kasi pinakamatalinong taong ginawa ng Diyos yan. Isipin mo, si Solomon, isa sa mga parte na gumawa ng Biblia. Sabihin, alam niya mismo salita ng Diyos dahil ginawa nga siyang pinakamatalinong tao ng Diyos, di ba? Tapos nakarami siya, 1,000 babae. Lumalabas, 700 asawa, 300 concubines, 300 couple. Ganun yan eh. O din naka 1,000. Tama ba yung ginawa ni Solomon? Yung iba, akala nila tama. Kasi nababasa ng ika nila sa Biblia, dapat daw isa-asawa. Pero hindi nila alam bakit gano'n. Bakit parang hindi yata nagtutugma. Sabi, isa lang nga asawa. Pero si Solomon, 1,000. Paano nangyari yun? Tapos yung iba, parang nagre-resort na lang doon sa, dati kasi pwede. Hindi gano'n. Hindi gano'n. Ang nakasalat sa Biblia, si Moises ang sumulat. Kasi sa Deuteronomio. Ang sabi, 17 ng Deuteronomio, huwag ka magkakaroon ng maraming asawa. Alam ni Solomon yun. Alam ni Solomon yun. Ano ngayon na nangyari? Nilabag niya kautusan ng Diyos. At mo, ultimately, nagalit sa kanya ang Diyos. Dahil sa kinain na din siya ng kapangyarihan. Kasi hindi na yaman eh. Kapangyarihan na yun eh. You can say that. You can say that. You're welcome to say that. Kinain siya ng kapangyarihan. Nakinig siya ron sa, sa mga asawa niya eh. Yun nga yung, alam mo, isa sa mga pinakamalalaking dahilan kung bakit hindi talaga ako sa konsepto ng babae. Kasi yung babae, masakit sa ulo yan, diretsya. Mismo? Yung pinakaunang taong ginawa ng Diyos, lumagapak dahil sa babae. Yung pinakamatalinong taong ginawa ng Diyos, lumagapak din dahil sa babae, si Solomon. Yung pinakamalakas na lalaki si Samson, lumagapak din dahil sa babae. Halos karamihan ng mga hari na analyze ko mga hari, at saka mga malalakas na tao, bumabagsak sa babae. Tinan mo, di ba si Duterte na nabas ng gusto na kapag lip siya sa babae? Kahit ano yun, pa nung presidente pa siya. Si Marcos naman yun, pinupulaan dahil doon sa lakad ng asawa niya. Nakita niyo, parang lakad penguin ng asawa ni Marcos. Pinupulaan sila dahil doon sa mga ginagawa nila tungkol sa babae. O yung isa naman, hindi naman ginagawa tungkol sa babae. Pero yung babae mismo, lakad penguin. So, ayun na lang yung point ko, brother, no? Hindi basihan yung Biblia para maging mabuting tao. Kasi kahit nabasa mo man yun, possible pa rin na makagawa ka ng mali. It can guide you. You are welcome to say it as a guide. Pero kung hindi mo papansinin yung guide at nag-iimbento ka ng sarili mong daan, gaya na sabi ni Solomon, yung mga daan tila matulad sa isang tao, ngunit ang wakas niyo na yung mga daan ng kamatayan. See?
Tama. May mga tao kasi may magtunong-dunungan eh. Sa akin, I'm always kind of consulting the experts. Alam mo ba, tungkol sa kalusugan, may mga bagay na nalalaman ako tungkol sa kalusugan ko na ine-execute ko, depende sa pagkaalam ko, na yung pagkaalam ko nun, galing din sa mga doktor, tinandaan ko lang. Pero pag hindi ko alam kung ano nangyari sa katawan ko, puta na, hindi ako para mag-testing, susunod na tayo sa doktor. Di ba, mahilig mag-testing eh. Nga, ito nga nakatawa ako, ito ko na sa inyo. Ate-ate na lang. Huwag na lang magagalit yung mga tao. May mga bagay tayo dito, nasubok na ng panahon. Alam niya, may mga bagay subok na ng panahon. Parang yung kape. Ang kape, ang nagagawa niyan, binablock niya yung hormones na pampatulog sa isip ng tao, sa utak. Yun ang nagagawa nun. Pampagising talaga ang kape. May mga ibang empleyado, nakakatawa to. Nagkakape sila bago matulog. At hindi daw ikaw makatulog kapag hindi nagkakape. Ano naman, para bang ang epekto kunyari. Kunyari lang sila. Ang epekto kunyari sa kanila, kabalik pa rin daw ikaw kunyari epekto. Yan. Tawa, pagising nila, they feel like shit. Guilty ako. Tama na, nagpapanggap ng kabaliktaran sa iyo ang epekto ng isang bagay na alam mo naman subok sa lipunan at subok sa mundo, pati mga eksperto sinasabing pampagising yung kape. Nagpapanggap kang pampatulog mo yan. Ayan, walang kwenta tulog mo. Tulog ka nga. Pero pagising mo, pakiramdam mo, halos di ka natulog, buyod ka pa rin kahit mahaba tulog mo. Walang kwenta yung quality of sleep mo eh. Paano? Nagpapanggap ka kasi may mga daan nila matuwid sa isang tao. Ngunit ang wakas yun ay mga landas ng kamatayan. Tamo, akala nila mabuti yun na nagkakape bago matulog at nagpapanggap silang ang epekto daw ikano. Ikabaliktaral, pampatulog daw ika ang kape. Mga influencer ng social media, lalo yung mga nagsasabi na ubusin mo lahat ng pera mo. Oo, putang na. Putang na, kabaliktaran yung totoo. Kabaliktaran, no? Alam mo yan. Kumuha ka ng kotse, puta kahit wala kang pambayad. Tangina. Oo. Paano ba yumaman? Magparami ka ng pera. Paano kaya yaman kapag nakinig ka sa mga hayop niya na ang tinuturo, gumastos ka ng gumastos para sa putangin ng course, para sa putangin ng mga pinagbibenta nila, napapasok lang sa kanila yung pera. Ang ending, sila yung mayaman, ikaw mukhang tanga. Alright. Ang ina, pag naniwala ka sa mga hayop na yan, ate na makatulog mo isang influencer. Siyempre, di ko na mabanggit yung pangalan. Pero kilala nyo ito. Kilala nyo. Yung pang tuition fee ng parents mo, yung pang business mo na lang. Kilala nyo. Sino yan? Pero tignan nyo, nag-aaral yung anak niya. Tignan nyo, nag-aaral yung anak niya. Tama. Ibig sabihin, yung sarili niyang advice, hindi niya kaya apply sa sarili niya sa anak niya. Yung advice niya papasok sa bulsa. Yung advice niya, hindi niya kayang i-execute sa sarili niya. Tama. Yeah. Papasok kasi sa bulsa niya yung advice niya. May mga daan tila matuwid sa isang tao. Ngunit ang wakas niya ay mga daan ng kamatayan. Di ba? Ang balita ko, hindi na siya dito sa Pilipinas nagpapasemi-seminar. Doon na siya sa ibang bansa nagpapasemi-seminar. Aray, mukhang OFW yung punteriya. Pera, uto-uto, di ba? O yan, mag-seminar kayo dyan. Tapos sa Maririlia, mga ganun. Yung anak nyo, yung tuition ng anak nyo, yung pang-business na lang. Tapos punta sa bulsa nyo. Pag makita ko siya dito, barahin ko lang siya. Hindi kaya yaman kapag labas ka ng labas ng pera sa mga walang kakwenta-kwentang bagay katulad ng mga course ng mga hayop na yan. First case pa kayo. Tinan mo, puta, yung sarili niyong advice, di niya kaya execute eh. Meron pang isa, bago. Dumadaan lang sa newsfeed ko. Bago. Dalawa. Yung isa, religion ito. Yung isa, yung isa, pinapahiya niya yung mga miyembro niya na hindi nagbibigay ng tithes. Tangina, kita niya, dumadaan sa newsfeed yan. Pinapahiya yung mga miyembro niya hindi nagbibigay ng tithes. Tapos may mas malala pa. Nasa business field naman ito. Sabi niya, kapag daw ka nalugi ka sa negosyo, magnegosyo ka uli. Putang ina. Huwag ka daw mag-empleyado. Magnegosyo ka uli. Solid. Sabi ko sa iyo, tangina tong tao na to. Dati pinagkakatiwalaan ka, binenta mo sarili mo eh. Binenta mo ang pangalan mo. Dati pinagkakatiwalaan siya eh. Pero naging greedy na yata eh. Hindi ko alam kung ano nangyari Ay, puta mo, kilala ko na to
Di ko alam kung ano nangyari. Pero dating pinagkakatiwalaan ng mga tao yan pagdating sa business advice. Kilala ko Dati na sa yan. nagkakatiwalaan ng mga tao pagdating sa business advice. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Siguro dahil may binibenta na siyang course o kung ano mga parang katulad ng course na parang tuturuan ka kung paano magnegosyo. Pag May hindi course mo yun. alam yung ginagawa mo, parang mangutang ka ng pera, bigay mo sa kanya, matututo ka kung paano magnegosyo. May course yun. Ngayon, ang target market niya, mga paluging negosyante. Ganun ang labas. Ang nakawawa naman ng tao. Isipin mo, pinuwersa mo ngayon na maglabas ng pera yung tao. Lugi na nga eh. Baka baon pa sa utang eh. Di ba? Hindi mo naman alam kung ano financial status yun eh. Wala kang malay. Baka nasisira na ang ulo niyan dahil sa dami ng bayarin. Tapos sasabihin mo mag-business ulit. Ano yan? Tinulak Ano sa bangin nangyari eh, no? sa'yo? Tinulak sa bangin. Tinulak sa audience mo. Grabe Nalulunod. naman. Ako diretso, hands down. Hindi ko alam kung may katiwalian sa Chinkitan ha, pero ako hands down, Chinkitan pa rin ako. Ipunari ako, wala tatalo, Hindi. ipunari. OG na yun, OG na yun. Mag-iipon kayo. May binibenta sa libro, masama ba yun? Hindi. Bakit? Pakinabang, nabasa ko yung libro eh. Pakinabang. Kaya ako, hindi naman ako yung mag-i-endorse sa inyo ng taong masama eh. Diba? Alam mo yan, hindi ako mag-i-endorse sa inyo ng taong masama na makakasama para sa inyo. Singkitan, diretso, hands down, puta. Ipunaryo, mag-ipon ka. Gusto mo ng luho? Huwag kang umutang, mag-ipon ka. Tapos yung luho mo, kunin mo galing dun sa savings mo. Kaya wala ka ngayong utang. Pero yung tangan, nalugi ka sa business, huwag kang mag-empleyado, mag-business ka ulit. Paano kung pagkad ng utang yung tao? May bills na binabayaran. Paano ang tubig, paano renta? O paano ngayon? Ilalamunin na yun ng bills yung tao. Wag daw ikaw mag-empleyado, mag-business na uli. Ano yan? Ano na nangyari? Ano na? Di ba? Saan? Padami ng mga ganyang influencer. Pilipinas sinata mo sa sarili mo. Minsan may mga influencer, minsan pa na mabango sa publiko. Tapos naging greedy. Ay, ang lakas ng pagkakitaan ng ano eh. Alam mo, yun na nalulungkot ako eh. Kasi minsan panahon kilala ko tong tao na to, hindi ko sa personal nakakilala. Hindi ko pa siya nakikilala personal. Kahit kailan, hindi ko pa nakamayan ng kamay niya. Hindi ko pa rin kahit kailan nakita ng mukhaan itong tao na to. Pero I've always looked up to this person na para bang ang dating eh, alam mo, parang beacon of light sa mga gusto magnegosyo. Kasi practical yung mga advices niya eh. Until merong isang araw, sabi ko ano to? Sabi ko ako, bakit ganun? Nalugi sa negosyo, wag mag-empleyado. Magnegosyo ulit. Ungkatin ko nga, kaputang ina mo, kaya pala. Kasi nagtuturo siya, may bayad. Para magbabayad ka sa kanya, tuturuan kanya mag-business. Bayad yung 30 mil. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Okay, natumaan sa ano ko yun. Basta alam ko may bayad. Okay lang naman na may bayad. Pero tangin na, wag mo namang itulak sa bangin yung audience mo. Wag. Pag nalugi, kaya mo naturuan mo naman na mag-empleyado mo na sila, bayaran mo na nila lahat ng utang nila, malinis na yung isip nila, wala na silang isipin, wala nang maraming bayarin, ang meron na lang sila, nakakaipon na uli sila galing sa pag-empleyado, o tsaka na mag-round to sa pag-business, wala namang masama rin eh. Ang masama doon kasi brother, ayaw na bumalik sa basic. Matataas na kasi ang tingin sa sarili. Yun ang iwan. Pag tumaas talaga tingin mo sa sarili mo, laging ang wakas ng kapalaluan kahihiyan. Dapat matuto kang umamin pag naluluging negosyante ka. Makahingi ka ng tulong sa mga tao, di ba? O sakali man, tulungan ka ng mga tao para umalago ulit yung hanap buhay mo. Okay yun eh. Kasi nagpapanggap kang mayaman, di ba? Utang ina, wakas ng kapalaluan. Yan. Ang dulo ng kayabangan, pagkapahiya. Nalulugi ka na nga, ang utang ina mo, nagpapanggap ka pang taldo. Trouble. Yun ang mabigat. Mabigat niyan, meron talagang magiging meron talagang gagawin kang market. Ikaw mismo, gagawin kang market kung tao na yan, kung sino man siya. Laging ganun, they prey on the gullible and the vulnerable. Ingatan niyo sarili niyo, pag vulnerable ka, pag mahina ka, sa panahon na mahina ka, may mga tao lalamunin ka pa lalo sa lupa. Imbes tulungan kang umangat, lalo ka pa idadapa, tapos duduraan ka pa sa sahig. Maraming ganyan. Ingatan niyo sarili niyo, maglabas kayo ng vulnerability. Ingatan niyo sarili niyo. Pagdapa ka pa, tatadyakan ka pa. Huwag ka masyadong gumagastos.
Eh, yun nga ito yun, kung bakit pagka puyat ako, pagod ako, o kung ano man ang nararamdaman ko, hindi ako naglalabas ng perang malalaki. Delikado masyado maglabas ng malalaking pera pag hindi okay ang emotions mo. Delikado maglabas ng malaking pera. Oo nga eh. Kasi mangyari na yun, ito, dwindling down ka eh. Kaya, tapos magde-death spiral ka, hindi mo na namamalaya kung na ginagawa mo sa pera. Mismo. Salamat, brother, ah. Pala po asang bayan. Okay na, brother. Okay na ako. Salamat. Salamat sa oras mo. Thank you very much. Nakasubaybay ako lagi sa Project 1M. Thank you. Thank you very much. Next time. Ay, Jepoy. Tangina, privilege to. Ito si Jepoy, itong next na ano ko. Sakaling umakit siya. Siya ang ano, gumawa ng logo ng Project 1M. Siya yung gumawa ng logo ng Project 1M. Jepoy, may bago akong Facebook. Add mo ako. Good morning, brother. Taga-saan ka? Good morning, brother. Jepo ito, Davao, Pantukan. Davao. Oh, bibisita ako dyan, ha. Alam mo na, i-PM mo na lang ako. Oh, sige, brother. Thank you pa dito. Siguro mga ano, I would say 3 to 4 months from now. Kasi patapos na itong project ko, eh. Mahaba na sa 5 buwan. Sobrang haba na nun. Ano na, tuloy-tuloy na. Nasa kalahating milyon na. Tapos tuloy-tuloy na yung Project 1M. Tapos, pagkatapos sa Project 1M, pupunta ako sa Mindanao. Magkikita tayo dyan, brother. Sige, brother. Ano tanong mo, brother? Sige, brother. Excited na ako dyan. Sana makapunta ka talaga dito. Sige, brother. Tanong ko, brother, ito lang. Simpleng tanong lang siguro to. Kasi nung mga bata pa tayo, pag nagkakaroon tayo ng mga bagay na gusto natin, sobrang saya natin, kumbaga, tayo na yung pinakaswerteng tao sa buong mundo. Ngayong matanda na tayo, hindi naman lahat ng tao nakukuha yung gusto nila. Kasi bihira lang yung nagiging successful. Tanong ko, brother, curious lang ako na tanong, may isang bagay ka na ba na nabili para sa sarili mo na sobrang mahal at saka yung nabili mo na to, naging masaya ka ba? Ilang araw ka naging masaya? Marami akong bagay na nabiling sobrang mahal. And I'm coming from the context na hindi maraming pera pinag-uusapan natin. Kundi yung bagay na I will say, supposed to be, hindi mo dapat inilabas ang pera mo sa ganong bagay. Kasi tinan mo, pansinin mo, bawa lang halimbawa, merong delivery ang Project 1M, halimbawa lang merong delivery, kasi wala kaming delivery. Kung sakali man na bumili ako ng motor, tapos ordinaryong taong bayan lang ako, tapos ang pera parang less than 20,000 pesos, sobrang mahal nung motor na binili na yun. Sobrang mahal nun. Kahit magkano pa yan. Kahit talagang 5,000 lang yan, sobrang mahal nun. Kahit pa sabihin mong walang papel, 5,000 lang, bulok na motor, sobrang mahal nun. Bakit sobrang mahal? Kasi hindi mo afford yun dahil meron kang gastusin dito, maiipit ka sa bill. Sa mangyayari, kakailangan mo tuloy mangutang. Kasi bibili ka ng karne, gulay, tapos magbabayad ka ng ilaw, tubig at saka empleyado, 20 mil lang yung pera . So hindi mo afford na mag-expand, technically expansion yun pag bumili ka ng motor. Kahit halagang 5,000 lang, napulok na klase ng motor na walang papel, ninakaw lang, o kung ano man na nangyari sa papel, nawala, ganun. Kasi ganun lang ang bentahan ng mga second hand na bulok na motor, ng mga China bike na walang papel . 5,000, 7,000, ganun lang ang bentahan nun, sobrang mura lang talaga. Pero yung murang-mura na yun, sobrang mura nun sobrang mura nun. Ang mahal-mahal nun, in the context na 20 mil lang yung pera mo. Ganun siya. Ganun yung konsepto. So ang konsepto ng mahal, yung konseptong hindi mo dapat afford yan pero binili mo pa din. Yun ang konsepto ng mahal. Pero halimbawa, meron ka 100 million, bumili ka 3 million pesos na sports car, mahal ba yun? 100 million yung pera mo . Di ba? Mahal ba yung kotse na yun? Mahal para sa ordinaryong tao dahil hindi nga nila afford. Pero sa'yo, 100 million ang pera mo . Kahit 3 million yan, 6 million yan, 10 million pa yung kotse na yan. That's just 10% of your liquidity. Gets mo? Ganun. Overall, lang masasabi ko, tungkol sa konsepto ng saya, meron ako natutunan. Yung saya ng magsasaka na nakaani ng marami, kaparehas lang din ng saya ng isang magaling na negosyante na nakabili ng sports car cash. Tama. Tanong sa akin muna, bakit? Bakit, brother? Sige ba? Ulitin ko,
yung saya ng magsasaka na nakaani ng marami na parehas lang din ng saya ng isang magaling na negosyante na nakabili ng sports car. Ano nangyari? Dopamine yan. Dito yan, no? Dopamine. Dopamine. Ano ibig sabihin? Yung dopamine spike, parehas lang. Parehas lang. Dopamine spike yan eh. Ayan. Paano ngayon nangyari na bumababa yung saya nung nakaani ng marami? Kapag ikinukumpara mo na yung sarili mo sa iba, doon na ngayon bumababa yung saya mo. Yan naman, pansinin mo. Yung taong, parehas yan, magkabila yan ha, magkabila. Pwedeng bumaba ang saya nung magkabila na yun. Paano nangyari? Tara mo. Isipin mo. Yung magsasaka, na nakaani ng marami, sobrang saya niyan. Bakit? Hindi na bagyo. Tapos nakaani siya marami. Tapos napenta niya, naging pera. So dami niyang pera. Ha? Bababa yung saya niya. Pag nalaman niya na yun palang inani niya, hindi pala kayang bumili ng sports car. Kita mo? Tama. Baliktarin naman ngayon natin. Yung may-ari ng sports car, sobrang saya niya. Milyon-milyon ang halaga ng kotse niya. Bababa yung saya ng may-ari ng sports car. Pag nalaman niya na nakakaani pala ng hindi biro yung mga magsasaka, tapos wala siyang ektaryang lupa katulad ng magsasaka. At ang meron siya ay isang 2 milyong pisong bahay lang na merong isang pirasong garahe na kasya dun yung sports car niya. At isang sports car lang ang kasya. Isang sasakyan lang ang kasya. Wala siyang ektaryang lupa katulad ng magsasaka. Tama? Pag ikinumpara mo na ang sarili mo sa iba, dyan na bumababa ang kaligayahan. Yung saya mananatili hanggat hindi mo ikinukumpara ang sarili mo sa iba. Pero pag nagsimula ka ng mainggit, nagsisimula na rin na ang buhay mo maging miserable. Walang tatalo sa kababaang loob. Walang tatalo sa kababaang loob. Wala. Yung konsepto na kahit ano pa ang meron ka, kahit anong mabili mo, kahit anong dami ng pera mo, kahit anong kapangyarihan ang ibigay sa'yo, kahit anong dami ng kasikatan ang meron ka, huwag mo kakalimutan, lupa ka lang at diyan ka pa rin babalik. Yun yung dahilan kung bakit palagi kong sinasabi, mata sa langit, paa sa lupa. Pilipinas, alam. Okay ka na, brother? Galing. Woo! Grabe yung sagot. Okay, brother, at tapusin ko na lang muna doon. Ang destination natin, papunta ng kabilang buhay. Ang destination natin, papunta ng langit. Tama. Pero may mga tao, gumagawa ng langit dito sa lupa. Tama. May mga tao, gumagawa ng langit dito sa lupa. Huwag niyo kakalimutan, gaya nung kanta, ang tunay na paraiso ay wala sa piso. Ayos. Okay. Magandang umaga sa inyong lahat, Pilipinas. Magkita-kita tayo ulit bukas. Gaya pa rin ng dati, sa pagitan ng alas 6 o alas 7 ng umaga. Lunes hanggang Linggo, may mga araw lang na napapa-absent ako paminsan-minsan due to unforeseen circumstances. Pero magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Gaya pa rin ng dati. Mananatili pa rin akong walang kwenta. At aalalahanin na sa lupa ako galing at sa lupa rin ako babalik. Mata sa langit, pa sa lupa. Pilipinas, pa sa lupa. Magandang umaga sa inyo lahat.